the lively stone, the bride of Christ. Hallelujah. So, kung handa na ang bawat isa ay tatawagin po natin ang ating pong mensahero, Pastor Lito Ramirez. Pastor? Praise the Lord. Masaya po ba tayo mga kapatid? Amen. Praise the Lord. Masarap po magpuri sa Panginoon. Hallelujah. Praise God. Salamat sa Panginoon at lalo na doon sa mga bisita po natin ngayong umaga. Welcome po kayo muli sa gawain ng Panginoon. At narito po yung ating kapatid. Isa sa pinakapaborito kong musician yan, mga kapatid. Praise the Lord. Sobrang miss na miss ka namin, Brother Samuel. Palakpakan natin ang Panginoon. Sa mga hindi po na, mga kabataan, hindi po nakakakilala sa kanya, pakikilala ko sa inyo yan, si Brother Samuel. Isa yan sa mga paborito naming musicians dito, mga kapatid. Best yan kapag yan humawak dito, and I hope sana muli siyang hahawak. Praise the Lord. Amen, Brother Samuel. Praise God. Ganon din sa bawat isa. Welcome po tayo sa gawain ng Panginoon. So ngayong umaga, mga kapatid, ay gusto ko po kayong dalhin sa isang paksa ng communion. Praise the Lord. Yan. Sapagkat malapit na po ang ating communion next month. Hindi ako nagkamali, mga 4 na linggo o 5 linggo na lang po tayo. At bilin po ng ating kapatid na sa mga tumatayo po sa pulpito, hanggat maaari ay nakikiusap siya na talakayin po ang tungkol sa communion. So, napili ko po ngayong umaga isang paksa ng Godhead. Pero, ikukonek ko po ito sa hukom. Meron pong term ang ating kapatid, bagong term niya na sinasabi sa atin. Kasi ang kapatid natin, minsan pinagdudugtong niya yung word. 2 word pinagdudugtong niya. Ang kutawagin niya ito ay hukom munyon. Sabihin natin hukom munyon. O yan po yung term ng ating kapatid. At sa aking pag-aaral, sa aking pag-i-study, na ang buong Biblia from the Old Testament and the New Testament, isa lang po ang mensahe. Ang mensaheng yan, communion. From the Old Testament up to New Testament, isa lang po ang mensahe, uulitin ko, communion. Itong paksang ito, bagamat Godhead siya, nagagamitin kong scripture. Pero tulungan tayo ng Panginoon na ito ay ma-connect ko, mga kapatid, sa hukom munyon o communion. Pwede po bang pakisuyo yung blackboard natin? Hallelujah. Ayun, puntahan natin ang aklat ni Juan.
Meron ako. Kung gumagana pa ito. Sa John chapter 17. Tayo 11. John 17 verse 11. Ayan po, John 17:11. Sa English ko muna babasahin bago ko basahin sa Tagalog. At sabi rito, mga kapatid, verse 11, hope na yung mga deacons natin umikot at tingnan ko yung may mga Bible at yung gumagamit ng cellphone, sana po gamitin lang po natin ang tama habang nasa loob po tayo ng gawain. Pwede pong Biblia yan, pwedeng kung malabong mata, hindi makita, pwede naman allowed yan, basta Bible. 17 ng John verse 11. And now I am no more in the world, but these are in the world. And I come to the Holy Father, keep through thine own name those whom thou hast given me, that they may be one as we are. Sa Tagalog, ang sabi po sa Tagalog, at wala na ako sa sanglibutan, at ang mga ito'y nasa sanglibutan, at ako'y paririyan sa iyo, Amang Banal. Ingatan mo sila sa iyong pangalan. Yaong mga ibinigay mo sa akin, upang sila'y maging isa. Nagaya naman natin. Ang pamagat po niyan, mga kapatid, become one. Sa Tagalog, dito, maging isa. Maging isa na gaya naman natin. At saka ang anak ay magkaisa. Hallelujah. Tayo po muna ay manalangin. Dakilang Diyos, purihin ka sa umagang ito, Ama. Lord, muli kaming kumakatok sa iyong luklukan ng biyaya, Panginoon. At hinihiling po namin na ang biyayang ito, alam ko, may kaloob ka. Ibaba niyo po sa umagang ito, Lord, ayon sa hinihingi ng bawat naririto. Dalangin ko pong, Panginoon Diyos, na sa level of understanding ng bawat isa, sana po rightly dividing the word of truth. Sana po ikaw po ang maghimay-himay nito, Panginoon. At ikaw po ang magbigay ayon sa alinsunod sa kanilang kahilingan o kagustuhan patungkol sa iyong salita. Dalangin ko po, Panginoon, nawa ang salita mo'y makita ng aming mata sa puso ng aming mata. Hallelujah. Upang ito'y maunawaan ng bawat isa, na uuwi ang bawat isa, baon, Panginoon, ng iyong salita. Basbasan niyo po ang iyong lingkod at maging ang aking mga kapatid ng kanilang pakinig ay matuon sa iyong salita. Patawarin niyo po ang bawat isa, maging ako man. Sa buong isang linggo, Lord, nakasumpong ka ng hindi ka kaya-aya. Sana, Panginoon, di po ito maging hadlang sa aming fellowship. Upang ang salita mo, Panginoon, ay dumaloy na parang isang tubig ng buhay. Inihiling namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. So, become one. Sa Tagalog po, maging isa. So, ibig po sabihin nito, mga kapatid, sa Juan, John 17:11, it means communion. Yung palang ibig sabihin yan, mga kapatid.
ang salita pong become one o sa Tagalog ay maging isa, ang ibig sabihin, communion. Hindi lang po siya partikular sa Godhead na maintindihan natin na ang Ama at saka Anak ay nagkaisa. Tama naman yon. By Spirit, pero I will tell you, brothers and sisters, na ito po ay sa unawa ay isang komunyon. Unless na ang Ama at saka ang Anak ay magkaroon ng pagkakaisa o pagkaisa sa Espiritu, wala po tayo ngayon. Hindi mabubuo ang banal na kasulatan, hindi mabubuo ang plano ng Diyos. Inalaw ng Diyos sa pasimula na ang tao sa pasimula ng paglalang ng Diyos sa taong si Adan at Eva. By His permissive will, but when God created Adam and Eve, He created them perfectly. Pero, sa kaisipan ng Diyos nakatago na kung ano ang mangyayari po sa kanila, bagay na magiging komunyon. Inalaw ng Diyos na si Adan o si Eva ay magkasala at ganon din si Adan, sapagkat ang nasa likod po nun ay mensahe po ng komunyon. Shall we say amen? Mukhang sa pagbasa natin sa Biblia, hindi naman pinapaintulot ng Diyos ang tao mahulog sa pagkakasala. Yes. Perfectly, God created Adam in His image. Pero, may mensaheng nakatago sa likod ng kaisipan ng Diyos. At itong mensahe na ito, mga kapatid, ang siyang pinakalaman ng kanyang kaisipan. Hallelujah. Tungkol sa pagliligtas. Inalaw ng Diyos ang tao magkamali para meron siyang iligtas. At sa paraan ng paghulog ng tao, doon siya masusubok kung siya sa ilalim ng pagkabagsak ay makabalik sa Diyos at makapaglingkod at tatanggap ng mensahe sa mensaheng tatanggapin niya. Susunod pa siya o hindi. Sapagkat gusto ng Panginoon sa dulo ng panahon ng kanyang hindi lang 1,000 years in millennium, but eternity. Gusto ng Panginoon na ang mga ilalagay niya ron dumaan at nakapasa sa pagsubok na ito. Hallelujah. So, John 17, another verse, pakiakyat sa verse 21. Ang sabi rito, upang nagaya mo ang sila naman ay sumampalataya. Verse 22. At ibigay mo ay ibinigay upang sila'y ay isa. Hallelujah. Becoming one yan. So, ang ibig sabihin ng becoming one, communion. Hallelujah. Ngayon, maintindihan na pala natin na bakit sa panahon ng lumang tipan may kautusan, may Sabat, na ang kanilang Sabat ay literal 7th day. Kasi ang tinutukoy niyan, communion. Na ang Sabat na sinusundan ng Israel sa panahon ng lumang tipan, pagdating po under by grace age, hindi na po siya 7th day. Ipinapakita ng Diyos sa panahon ng bagong tipan, sa ilalim ng biyaya, na ang Sabat ay hindi lang ikapitong araw, kundi ano? Araw-araw.
Amen? That's why in the New Testament, in Doctrine of the Apostles, in Acts chapter 2, verse 42, and then down, bringing down 46, that the breaking of bread, it's not only for a. Sabi ng Bible, hinihimay araw-araw sa templo, araw-araw sa bahay. And that is what? Communion. Hallelujah. So yung palang pakikipag-isa ng Ama sa anak, na maging isa sila, at gaya naman natin tayong iglesia ay ipakikipag-isa rin sa kanila. Ibig sabihin, communion. Hallelujah. Si Kristo ang unang dumanas po niyan. And I will tell you, kapag communion, hindi po magaang na klase ng buhay. It is not on a or sleeping in a bed of roses. Kapag tayo po'y nagpapartake ng communion, hindi po madali na gawin ito. It is a hard, mabigat. It's not easy. Hallelujah. Nang si Kristo'y tutupad niyan, mga kapatid, He was fast for 40 days in the wilderness for the paid of the price. Shows amen. Bago siya tumupad ng tungkulin sa pagkukomunyon, is a Passover. Inanap ni Kristo yan, mga kapatid. He was fast for 40 days without food, without any food or drink. It's an absolute fasting. Grabe. Bakit? Gusto niyang bayaran sa Diyos at mapagtagumpayan niya ang darating na Passover. And you know, what the Bible said about what happened to Jesus Christ nang siya mag-start na in the ministry. Hallelujah. Mapait yung kanyang naranasan sa pagtanggap na yan. Pinahirapan siya ng mga tao, sinaktan, hanggang sa kahuli-hulihan, hatulan siya ng kamatayan, at ipako sa krus. Alam niyo ba, na yung bagay na yon ang siyang tagumpay ng buhay ni Kristo, yung maidikit siya sa punong kahoy. At kung ano man ang ginawa ng tao sa kanyang laman, that is Passover. And what will experience of Son Jesus Christ is also the same experience of His Father by His Spirit. Kung ano yung kanyang dinadana sa mga tao, nararanasan din ng Diyos yan, mga kapatid. Because of one. Amen. So, amen. At yun po ang biyaya, mabubuo ang biyaya sa pagpako kay Kristo sa krus ng Kalbaryo. And that is grace. O dito sa communion, pasok din ang grace dito. Pero, sabi diyan sa verse 42, di ba? Sa aral at matibay na aral ng mga apostol, sila'y nagsasama-sama at nagpuputol-putol ng tinapay at sa panalangin. Verse 46, araw-araw sila'y nagsisipinatiling matibay sa pagkakaisa sa templo at sa pagpuputol-putol ng tinapay. Saan? Bahay-bahay. Minsan lang ba? Araw-araw, sabi sa taas. At nagsisikain sila ng kanilang pagkain na may galak at may katapatan sa puso. Singleness of heart. Hallelujah. So yan po yung aral ng mga apostol na tinanggap mula kay Kristo, na siyang tinanggap ni Kristo mula sa Diyos. At ang iglesia rin ay tumanggap, mga kapatid. Kaya ang
maging isa, become one, ay isang larawan na pinakikita ng Panginoon na yan ay komunyon. Pag wala po tayo dyan sa kalagayan ng komunyon, mga kapatid, you are outside of the church. You are not inside of the grace of God. Naka-step ang paa nila sa labas ng pag wala po silang communion. Bakit? Sa tuwing may communion, mga kapatid, there is a blood of the Lord Jesus Christ. Akala nyo ba yung dugong tumugis doon sa krus ng Kalbaryo, natapos na yon? No. Tuloy-tuloy yung dugo. Hanggang may nagkukommunyon. Kaya kapag walang nagkukommunyon, wala ang dugo ni Kristo. At kung wala ang dugo ni Kristo, walang pagpapatawad sa anumang kasalanang ginagawa natin araw-araw. Without blood of the Lord Jesus Christ, which is a New Testament. Kaya ang New Testament covenant, communion. Hallelujah. Shows amen? Anong sabi ni Kristo? Matthew chapter 26-28. Ito ang sabi niya. This is a covenant. Ano ba yung sabi doon? Sapagkat ito ang aking dugo ng tipan na nabubuhos dahil sa marami sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Ang dugo ni patawad ng kasalanan. Kaya ang sabi niya sa 26-29, datapot sinasabi ko sa inyo, buhat ngayon ay hindi na ako iinom nito. Kasi mamamatay mo na siya. At pansamantalang mawawala sa sanlibutan. Pero sabi niya rito, mga kapatid, sa verse 26-28, praise the Lord, this is a new covenant. Pakipost nga sa English. This is a new covenant. 28. Verse 28. For this is my blood of the New Testament. The New Testament is shed for many. Nation of sin. So, sa bagong tipan, ang covenant ng Panginoong Jesucristo ay tungkol sa kanyang dugo. Because without blood, without shedding of the blood, there is no remission of sins. Hallelujah. Okay. Kaya, mga kapatid, ganyan din ang sinabi ni Pablo sa unang Korinto 11:25. Pakipost. This is a Bible study, medyo marami tayong verse. Ito sabi sa 25, after that the same manner, he also took the cup when he had supped, saying, this cup, ito yung sa 26 ng Matthew, this cup is the New Testament in my blood. This do ye, sabi, gawin ninyo ito, as oft as you drink it, in remembrance of me. Now, yung cup dyan, mga kapatid, yung nabanggit, this cup, opa, o blood, opa, at nandun ang dugo ni Kristo, at siya ang testamento natin ngayong bagong tipan. Pero yung cup, isa lang. Bakit? Magsasalo-salo doon. Amen? Kaya ang tight. So one cup, isa lang. Ibig sabihin, symbols of become one. Isa lang po ang kopa. Isa lang po yan, mga kapatid. Hindi po marami. Isa lang ang tanging paraan na yan. Hallelujah. And then in 2 Corinthians chapter 12, ano yung dugo? Kalakip ng Espiritu ng Kristo. Hindi lang siya basta blood, kundi kasama rin ang Espiritu ng Diyos at ni Kristo become one. At ano mangyayari? Sabi ni
1 Corinthians 1:11, 20. 2 Corinthians 12, verse 13. Rito, for what is it where to the churches, except it but myself was not burdensome. Hindi yan. 1 Corinthians 12. Corinthians ba yan? Ayan, tama. 12, sorry. 1 Corinthians. For us the body is one. Isa lang ang katawan. Pansinin nyo. Hindi marami, isa. And had many members, and all that members of that one body, being many, are one body. So also Christ. 13. For by one Spirit are we all baptized into one body, whether we be Jews or Gentiles, whether we be one or to drink Spirit. Hallelujah. So, yan po ang larawan ng maging isa sa kopa na siyang testamento ng bagong tipan. Hallelujah. Na ang bawat kabilang sa loob ng iglesia ay uminom ng isang espiritu. At sa panahon ng pag-inom mo ng espiritu, laging iinom ka sa sarong ito. Hallelujah. Praise the Lord. So say amen? So, ang paraan ng pagpasok sa iglesia ay ang pag-inom ng Espiritu ng Diyos. Hindi ka pwedeng makasama sa tunay na iglesia unless with His Spirit. Makainom ka unless you drink with the Spirit. Maraming pwedeng magsabi, ako ay kabilang dito, ako ay kabilang doon. Hallelujah. But make sure nakainom ka ng tunay na Espiritu ng Panginoon. Dahil kung hindi ka makainom, hindi sila makainom, brothers and sisters. Hindi po sila bahagi sa komunyon ng Panginoon. Shout amen? Hallelujah. Kaya nga, anong sabi ni Pablo? Unang Korinto 6:17. Pakibasa mo nga, Brother Joshua. 1 Corinthians 6:17. Lord is one Spirit. Ang sino mang makipag ay kaisang Espiritu, sabi nila. Paano pagka ikaw ay tumanggap na kung mayroong literal ni Kristo, di ang daming Kristo? Hindi. Kahit pa tayo ay bilyon pa, mga kapatid, natatanggap sa Espiritu ng Diyos at ni Kristo, ang sabi ng Bible, isang Espiritu pa rin. Bakit? Kasi ang ibig sabihin niyan, unison in the communion by Spirit. So, proseso pala ng Diyos yun bago ka makapunta sa iglesia. Iinom ka muna. Sino nakainom? I hope, sana po nakainom tayo. So, yan po ang sabi. Kaya nga sa panahon na si Kristo nangaral, tungkol sa Espiritong ipagbibigay. Nang panahong maraming, nung si Kristo nagmi-ministry. Pastor, di ba? In John chapter 6, post John chapter 6, verse 48 muna tayo dyan. Maraming taong sumusunod sa Kanya. Akala nila sa pagsunod nila kay Kristo, hindi nalalaman ni Kristo kung ano yung nasa isip nila. Ano ni pinapainom niya. Pinapakain niya ng nagmimilagro ang Panginoon, sumusunod sa kanila. So, amen, alam yung istorya niya, di ba? John chapter 6:48. Paki-post. 6:48. Hallelujah.
I am the bread of life. Ganito sinimulan ni Kristo, yung napakaraming tao, matapos niyang pakainin ng isda at tinapay, 5,000. Itong sinunod ni Kristo. I am the bread of life. Tapos anong sinunod niya? Laktawan na natin mga bayan. 53. Then Jesus said unto them, say to you, except you eat the flesh of the Son of Man, you have no life in me. Binitawan ni Kristo yan sa karamihan ng 5,000 yun na busog na busog. Sabi, mukhang nahihiwagaan sila sa ngayon sa binibitawan ni Kristo. Ano pang sabi, verse 54? Whoso eateth my flesh and drink my blood had eternal life. Ano kaya yan? Kakainin mo yung laman niya at iinumin mo yung dugo, may eternal life ka? Ano kaya yan? So panahon na yun, hindi nila maintindihan yan. And I raise him at the last days. Ang isang pinakamaganda ron. Nangako pala si Kristo na kung kakanin na natin ang laman niya at iinumin natin ang dugo niya, bubuhayin ka niya sa mga huling panahon. Hallelujah. Okay. O ngayon, pagdating po sa verse 60, disciples, praise the Lord. Sino kaya ang makakarinig nito? Apostol yun, nagsabi niyan. When Jesus knew him himself, that disciples murmured at it, he said unto them, doth this offend you? Makapagpapatisod ba sa inyo ang sinabi ko? Nakakatisod pala yung sabihin ni Kristo kung ano yung katotohanan. Kainin mo yung kanyang laman at inumin mo yung kanyang dugo. Sabi ni, hindi na unawaan ng mga alagad, nagmurmur sila. Alam ni Kristo yun. In other words, itong mga taong nakarinig na yan, na nang sabihin ni Kristo, kanin ang laman, inom ang dugo, naku, gagawin na tayong vampira nito. Unti-unti silang nag-back out kay Kristo. At ang natira na nung sa karamihang tao ay ang kanyang mga alagad. At yung mga alagad pa, nagsasabi pa ng, naku, napakahirap intindihin yan. Sinong makakaunawa niyan? Praise the Lord. Pero dahil may predestinado dun, isang nakakaalam sa mga hiwagang ito ng komunyon. Sino yon? Verse 63. It is the Spirit that quickeneth the flesh, profiteth nothing, but the words that I speak unto you, they are spirit, and they are life. Hallelujah. 64, but when there are some of you that believe not, for Jesus knew from the beginning, from they were that believe not, and who should betray him. Itong mga taong ito, kilala ni Kristo, na hindi naman talaga silang naniniwala kay Kristo, kaya ipagkakanulo nila si Kristo. By the same token, before the rapture will take place, merong magkakanulo kay Kristo. Bakit? Anong dahilan? Sapagkat hindi po sila totoong sumusunod. Hindi po sila totoong kumakain ng komunyon. Alam nyo, ang pagtakbo ng panahon, mag-iiba ang sitwasyon ng mundo natin. Pinatikiman na tayo ng Diyos ngayon. Sinubok tayo sa pamamagitan ng pandemic, tingnan nyo ang resulta. Marami sa atin natakot. Ilan lang kami nagpe-fellowship dito? Magellan, yung mga ibang pamilya. Ako, pa doon, pamilya ko. Asan yung iba? Natakot. Hallelujah. And I will tell you, brothers and sisters, hindi lang yan. Darating pa ang matitindi. Sabi ng kapatid natin yun. At sa paraan na ginagamit ng Diyos na paraan ng pagsubok yan, diyan tayo masusubok. Pero kung tayo'y totoong naninindigan sa Panginoon at totoong nagpapartake ng communion, praise God. Hallelujah.
mananatili ka hanggang wakas. Amen? Mananatili kang kakapit kay Kristo at sa kanyang mga pangako, praise the Lord, anuman ang mangyari sa atin. Kahit ka tamaan pa ng COVID, hallelujah, gagapang ka na, halos mapatid na ang iyong hininga, hindi ka bibitaw kay Kristo. Paninindigan mo hanggang bawiin ang iyong buhay, and then, my beloved brother, you enter into eternal age. I will put you the crown of glory. Hallelujah. Shout amen. Kaya po mga kapatid, kung hindi man pandemic, may mga iba't ibang dumadapo sa buhay natin na tila baga parang pagsubok. Yes, isang paraan ng Diyos yan para subukin tayo. Maybe it's financial, maybe it's physical, karamdaman, o kaya mga different kinds of situation sa loob ng bahay natin. Pero ang tanong, magpapadala ka ba dyan? Hindi. Tuloy ka lang sa komunyon ng Panginoon. Hallelujah. Pwede ba natin palakpakan ng Panginoon? Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Now, meron ditong tinatawag si Brother Francis. Ito, ginagamit to ng ating kapatid eh. Narinig ko to kay Brother Padon eh. Hukom. Monyon. Brother Padon, anong ibig sabihin yan? Yes, tama. So, ang mensahe po natin ngayon, habang naghihintay po tayo sa ating Panginoon Kristo, we're talking about become one. O komunyon. Tama. May mensahe ang Panginoon, communion. At ikinunek yung hukom, monyon, ang ibig sabihin, ikukonekta ka sa communion. Pagkatapos na maikonekta ka sa communion, ikukonekta ka ng hukom papunta sa Diyos. Sino ba yung ikukonekta? Siyempre, yung mga pamilyang naliligaw, pamilyang nalilihis, no, naliligaw parehas, at saka nanghihina. Karapat-dapat ba yun nanghihina na pagdating ni Kristo ay karapat-dapat? Hindi. Sino nanghihina? Taas kamay. Aba, ang ibig sabihin, lahat kayo malalakas. Ulitin ko. Sino nanghihina? Dami pala. Minsan kami mga manggagawa, nakakaranas kami niyan. Kasama kami dyan. Hindi lahat ng pagkakataon, kahit kami nagtuturo, malakas. No, hindi. Lahat tayo subject dyan, mga kapatid. Basta importante, may mensahe tayo ng hukomunyon, every Wednesday, every Friday, meron po tayo dito. At Saturday, meron din po. Kaya, binigay ng Diyos yan, dahil diyan mo matututunan ang aral ng tungkol sa hukomunyon. Marami po sa atin dito, sa ngayon, ay may mga bit-bit na mga anak. Ito na tayo. Mga magulang, shout say amen. Doon sa mga may baby, shout say amen. Sila may baby ito mga magulang, na may mga anak, at ganun din sa magulang na hindi lang baby, malaki na pero baby pa rin. Meron bang ganon? Ang laki na ng anak, baby pa rin? Meron, marami. So, ibig sabihin, lahat ng magulang ay kailangan ninyong lumapit sa hukom munyon. Kasi ang paksa nating communion, from Old Testament, New Testament, iisang mensahe ng Diyos, communion. Okay. Hallelujah. Ngayon, magulang, pangunahin dito. Hallelujah. Na ang mga magulang na may mga anak, dapat po ninyong malaman kung ano ang gagawin ninyo sa inyong anak ngayon. Biglang tumayo si Ana. Hindi pala akong sasabi Kasi bakit yung ginawa niya? Ano yon? Tama yan.
Kasi alam ni Ann kung ano yung mensahe ng isang magulang na may anak, na may bata. Dapat karga at nakaharap sa nagsasalita. Yan ang basic training ng infant. And I will tell you, brothers and sisters, ang mensahe ng bata na sanggol, ang kanyang mensahe, ang kanyang komunikasyon ay iyak. Dalawang bagay lang dapat ang bata pag umiiyak, whether gutom o uncomfortable na ipit o basa yung kanyang lampin o ano ba, tawag dyan, diaper ngayon eh. O uncomfortable na ipit, may kumagat, kinagat ng daga. Grabe na yung pagka may daga sa bahay. Totoo yan, bagay. Alam niyo ba yung bata gustong gusto ng daga yan? Mabango yan sa kanila. Amen? Huwag tayo doon sa pagkain ng daga, mapapunta tayo doon. O magulang, tama ba na ang anak, pag binuhat mo, ibig sabihin, pag ginawa po natin yan, karga na ganyan, buhat, Allah, ayan. Mapapansin mo na kung ano yung mensahe ng bata. Bakit? Pag hindi mo na siya, hindi naman siya gutom, hindi naman naipit, wala namang kumagat na daga. Bakit? Mayroon na siyang hinahanap. Ano hinahanap? Yung hele-hele. Nung binitbit, ginanong-ganon, tumigil. Aba! Ibig sabihin nito, nasisira ang training. Amen? At alam niyo yung resulta, pag isang taon na ganyan palagi, isang taon, mapapansin niyo mga kapatid, makikita mo kung ano yung resulta niyan. Pag ang bata, pagdating sa loob ng church, pumapalaho ng iyak, there is something wrong with her and him. At ito'y nakasalalay sa inyong mga magulang. Ibig sabihin, kaya siya ganyan, napabayaan siya. Don't be hurt. Napabayaan yan. At kung ganun, malaki na ang utang natin dyan. So say amen? Amen. Hindi masama ang bata buhatin, wag lang bibehin. Ako, nakukitan din ako, pag nakikita ko yung bata eh. Lalo na si Sophie, pag nakikita ko yun, ako talaga. Pero dahil alam natin yung mensahe, tayo pa ba ang magiging dahilan na makakontribute tayo para masira? Hindi. Ano ang dapat? Sundin natin ang utos ng Diyos, sundin natin ang utos ni Kristo na i-train ang bata. Deuteronomy 22 verse 6. At napakarami pa sa Proverbs. Train up the child, etc., etc. Para sa kanyang paglaki, nandun siya sa daan ng ating Panginoon na siya'y naglilingkod sa Diyos, nagbibigay kapurihan sa Diyos, at hindi lang yon ang ibibigay, pati kayong mga magulang, bibigyan niya ng karangalan. Pero kailangan, simulan natin. Hallelujah. Shout say amen? Yan, sa infant pa lang. That is PTA, tama ba? Pag pumasok pa tayo sa LCM, ang hukom kumpleto ng 5, doctrine, LCM, PTA, Berean, doctrine Berean, progressive, patriarchal, PTA, after ng LCM, and then Progmin, progressive ministry. Lahat ng iyan, mga kapatid, pasok sa hukom. At walang ibang tinatakbuhan ng Biblia sa 5 kategorya na yan. And that is hukom ministry. Shall say praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah kayo mga magulang. Lumapit kayo sa panahon ng break time. Kailan yon? 1:00 hanggang bago mag 2:00. At panawagan din ito sa lahat po ng mga manggagawa at pastor na tayo po ay tumayo sa kanila bilang konselor. Sa panahon ng break time natin. Diyan natin gawin. Bakit? Pag hindi pa natin ginawa yan, maiksi na ang oras. Pag hindi pa natin ginawa yan, dadami ang mga bagay na gagawin natin hindi wasto sa ating mga anak. Hallelujah. Amen? Tandaan po natin, kailangan natin makiisa.
gaano man kasakit itong napapakinggan natin, wala tayong magagawa kundi maging isa. Hallelujah. Praise the Lord. At alam nyo ba mga kapatid, biyaya ng Diyos na magkaroon ka ng anak. Sabi ni Pablo sa Efeso 2:8, di ba? Na sa pamamagitan ng biyaya, tayo'y naligtas. Anong klaseng biyaya yan? Biyaya yan na may kaloob. Ano yung kaloob? Hukom yun. Siyempre sa panahon nila Pablo, hindi detalyado yan. Pero sa panahon natin, ang biyaya na may kalakip na kaligtasan, may kaloob. Anong kaloob? Yun ang hukom. Lahat ng mga detalye sa 5 kategoryang ito ay nasa loob nun. Pakilagay nga po sa Efeso 2:8. For by grace are you saved. So, ang biyaya pala nakapagliligtas through faith, sa pamamagitan ng pananampalataya, and that is not of yourself. Uy, hindi mo pala kailangan gumawa. O sasa, mali yung unawa nila. Sino ba yun? Mga Baptist, mga pangunahing evangelical, tinuro nila ito na ikaw ay niligtas ng Diyos at wala kang gagawin. Nako, grabe. May isang katotohanan na sinasabing, and that is not of yourselves. Linawin natin yan. Bakit hindi kalakip ang iyong sarili? Kung kaligtasan ang pinag-uusapan, mga kapatid, walang ibang gumawa niyan kundi si Kristo. At yung sinasabing, and that is not of yourself, hindi yan paraan sa ating sariling pamamaraan para ang tao maligtas, and that is sariling diskarte. Kung may pamilya ka, kung may LCM ka, kung ikaw ay individual direyan, hindi sa paraan niya ng iyong sarili. Anong sarili? Pamamaraan, katuwiran. Kaya ang sabi ni Pablo, hindi sa pamamagitan ng iyong sarili o sa iyong pamamaraan o katuwiran, kundi ano? It is a gift of God. Ano yung gift of God? Hukom. Communion yun na ibinigay sa iglesia na ang mga bagay na nakapaloob na aral dyan, mga katuruan dyan, katungkol sa kaligtasan. Hindi ba kung ikaw ay nasa hukom, may aral tungkol sa mga magulang na dapat alamin? Kung ano ituturo mo sa iyong anak? Hindi ba isang magandang kaligtasan ko ito inilapat mo na ang anak mo ay may sasalba mo sa sanlibutan, siya ay maging hindi imoralidad? Bakit maraming anak ngayon bagsak sa immoral? Kasi wala po yung gift of God. Ano yun? Hindi yan masyadong pinapansin. Kaya nauuwi ang isang pamilya sa pagkawasak. Dahil pumasok sila sa and that is not of yourselves. Sariling pamamaraan. May mga tao kasi, mayroon na nga mensahe, may binigay ng detalyadong mensahe, pilit pa rin yung nasa isip nila ang gustong sundin. Yan yung sinasabi ni Pablo. Hallelujah. Totoo ba na yung gift may gawa? Meron. Sabi nga ni Pedro, si Pablo nagsulat. Si Pedro, puntahan natin. Ikalawang Pedro 2:1. I think 1 and 10. Unang Pedro 1:10. Sabi rito, of which salvation the promise, 2 Peter 1 verse 10. Wherefore, rather, brethren, give diligence. Alam niyo yung diligence? Sa Tagalog? Ano? Nagsisikap yan. Totoo si Kristo ang gumawa ng kaligtasan para sa ating lahat by means of His blood and His Spirit, and that is the cup, and that is becoming one. Totoo yun. Pero sabi doon ni Kristo, gaano man tayo, Ama, ay kaisa at ako ay kaisa mo, ganun din sila. So, ibig sabihin, tayo ay meron ding do. Meron din tayong gagawin na anong sabi ni Pedro, make brethren, give diligence to make your calling and election sure. Ayan. Kailangan siguraduhin natin ang ating tawag. Paano mo masisiguro ang iyong tawag? Pag ikaw ay nakinig ng payo ng konselor ng hukom, at anuman ang kanyang inilalapat sa iyo at iyong pinakikinggan at sikap mong sinusunod dyan, makakatiyak ka sa iyong tawag. Anong tawag? Kaligtasan.
kasiguruhan ng iyong pamilya na maisalba sa imoralidad na kalagayan. Amen. Shall we say, praise the Lord. Give diligence. May pagsisikap, brothers and sisters. Kilala niyo ba si Abraham? Hindi ba si Abraham may katangian yan? Si Abraham is a father of faith, may katangian pagsisikap. At si Abraham konektado sa hukom. Shout say amen. Alam niyo ba na si Abraham ay pinagpala ng Diyos when he was called into his place, which was called City of Ur, the place of paganism. Pero katangi-tangi si Abraham na nakitaan ng Diyos na may pananampalatayang hanapin ng Diyos. And to make the story short, alam niyo bang si Abraham pinagpala ng Diyos dahil sa kanyang pagsunod? At alam din ba natin na sa kanyang buhay ay may ipinamamalas na hukom? Meron ding ipinapakitang komunyon? Shout say amen. Hallelujah. Genesis chapter 14, verse 18, kung di ako nagkamali. Nang matapos na magkaroon ng labanan kay Abraham, sa panahon na yon, 4 na hari na ibinagsak niya, biglang dumating si Melchizedek galing sa Salem. Hallelujah. Si Abraham nasa Shechem o nasa Hebron, kung di ako nagkamali. At si Melchizedek ay galing ng Salem, nasa baba. Umakyat siya, umahon siya, papunta kay Abraham. At ano ang dala ni Abraham? Genesis 14:18, and Melchizedek, king of Salem, brought forth bread and wine. And he was the priest of the Most High. Sabi ko nga sa inyo mga kapatid, from the beginning of the Old Testament, from starting Abraham, hallelujah, meron pong bread and wine na pinakita. And what is that? Communion. Hallelujah. So anong ginawa? And he was the priest of the Most High God. 19, and he blessed him and said, Blessed be Abraham of the Most High God, possessors of heaven and earth. Pinagpala si Abraham, blessed be, and blessed him and said, Blessed be Abraham of the Most High God, possessor of heaven and earth. Hallelujah. May ginawa ba si Abraham? May ginawa siya. Ano yung ginawa ni Abraham? Nagpartake siya ng ibinigay ni Melchizedek. At isa type natin. Si Melchizedek ay isang saserdote at siya'y tipo ng isang hukom na may dalang bread and wine, yun ang hukom, yun ang Passover. At sila'y nagkaroon ng pagsasalo. So, nung ginawa ni Abraham yun kay Melchizedek, praise the Lord, pinagpala siya ng Panginoong Diyos financially. Bakit? Dahil hindi lamang ginawa ni Abraham na siya'y nakipagsalo, binigay niya ang kanyang 10 bahagi kay Melchizedek. Shout amen. Wala pang kautusan, ginaganap na po ni Abraham ang 10 bahagi sa saserdote na kanyang nakilala. At anong nangyari? Pinagpala si Abraham sa panahon na yun. Praise the Lord. Hallelujah. Ano pa? Genesis chapter 18. Sino yon? 3 anghel. It's the same kay Abraham pa rin. Dinalaw siya. Ano nangyari? Yung 3 anghel, yung isa doon, theophany ng Diyos. O hindi to si Melchizedek ha. Another scenario, 3 angels bumaba at yung dalawa ay angelophany, yung isa ay theophany. Yun mismo ang Panginoon in the form of angelic. Anong ginawa nila? May ginawa ba si Abraham? Kung paano may ginawa si Abraham kay Melchizedek, may ginawa din si Abraham sa 3 ito. Anong ginawa niya? Hallelujah. Naghanda siya ng pagkain. Bukod sa hinugasan pang paa. Teka, bakit kailangan hugasan ni Abraham yung theophany yun, linis? Diyos yan eh. Bakit kailangan yung paa hugasan? Marumi ba yon? Hindi. Ang ibig sabihin nun, paglilingkod. So say amen. So naiintindihan nyo na, di ba? Yes.
Ginawa yun ni Abraham. Tinratos talaga sila ng tama sa pagtanggap. And that is entertaining angels. Kailangan tama. Pag may pumasok dyan, bisita, itrato ninyo, itrato natin sila ng tama. Ano ba yun? Mag-interview, etc., etc. Hallelujah. Shall say, praise the Lord. Ano pa? Ano pa yung ginawa ni Abraham? Ano pa? Naghanda siya ng pagkain. Nagkainan sila. Ano yung mabuting nagawa ni Abraham sa kainan? Ano yung naging makabuluhan? Tipo rin sa atin. Sacred meal. Tama ba? Sa ganung paraan, pinagpala ba si Abraham? Pinagpala. Sino nagpala? Yung anghel. Tama ba, Kenneth? Ano yung pinagpala sa kanya? Pinagpala na siya material eh. Binigyan siya ng blessing na si Sarah ay magkakaroon ng anak at siya ay magkakaroon ng isang binhi. At yun si Isaac. Shall say, praise the Lord. Abante pa natin ng konti. Nandun pa yung tatlong anghel. Yung isa na iwan kay Abraham. Yun ang Chopani. Meron pa bang ipinakita si Abraham sa tagpong yun? Meron. Ano yun? Sabi ni Joshua kanina, intervention. Kanino siya nag-intervene? Kay Lot. Nasaan si Lot? Nasa Sodoma. Anong sabi ng anghel? Gigibain ko ang Sodoma at Gomora dahil sa kanilang kasamaan. Nandun ang isang anak ng Diyos na matuwid. At si Abraham ay may pusong pag-abag. Yun din dapat ang maging puso natin. Na kapag may pamilyang nasa Sodoma na nanganganib na ang kanilang kalagayan, dapat meron tayong ganong puso. Katunayang ikaw ay nandun sa kaisang Espiritu ng Diyos sa komunyon na to. So, praise the Lord. Amen. Hindi ka mapakali tulad ng puso ng ating kapatid na pag may pamilyang ganyan, hindi siya mapakali, hindi siya makatulog dahil yun ang larawan ng intervention. So, praise the Lord. Kapag ganyan ang ating kalagayan, mga kapatid, kasama nga tayong naging isa sa Diyos na sinabi ni Kristo, gaya naman natin at sila'y magiging isa, gaya natin. Si Kristo ba may bagbag? Hiniyakan nga ang Jerusalem eh. Jerusalem, Jerusalem! Hindi lang siya basta sumigaw. Umiyak si Kristo. Bakit? Nabagbag siya sa bawat kalagayan ng pamilyang ito na napakalayo sa Diyos. Hallelujah. Umiyak ba si Kristo? Umiyak. Sabi nga ng ating kapatid, last na siyang nag-message eh. Sa huling pagkakataon, iniiyakan siya ni Maria at ni John. Anong sagot ni Kristo? Huwag ako ang inyong iyakan. Iyakan ninyo ang inyong pamilya. Iniyakan ni Kristo yung natapos na siyang umiyak. Pero tumugon ba sila sa panawagan? Hindi. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. So anong hukom yun? Network. Kailangan ng bawat isa sa atin na may mahipo at matulak tayo sa pagne-network sa hukom. Praise the Lord. Hallelujah. Saving by grace. Sa biyaya at sa pamamagitan ng kaloob na yan, ay iniligtas tayo ng Panginoon. Praise God. Ano ba yung salitang hukom na sinabi ko kanina? Ito ay reckoning network. Pagkukonek. Ito yung mga alituntunin ng Panginoon, prinsipyo ng Panginoon, mga pamamaraan ng Diyos upang tayo'y makakonek sa Kanya. At makagawa tayo at magtamo tayo ng kaluwalhatiang inilalaan niya. Brothers and sisters, hallelujah. Shall we say praise the Lord?
Pakibalik lang po at tapos na po ako. Almost done. Pero mga ilang minuto lang ako, konti kukunin ko. So, becoming one. Pakibalik po doon sa John chapter 17. And now I am no more in the world, but these are in the world. And I come unto thee, O Holy Father, keep through thine own name, and those whom thou hast given me, that they may be one as we are one. So, brothers and sisters, yung salitang, whom thou hast given me, pansinin niyo po ito. Pakilagay nga sa Tagalog. At wala na ako sa sanglibutan. Ang mga ito'y nasa sanglibutan. At ako'y paririyan sa iyo, Amang Banal. Pansinin niyo ang karugtong. Ingatan mo sila sa iyong pangalan. Look. Yaong mga ibinigay mo sa akin upang sila'y maging isa. Nagaya naman natin. Ibig sabihin mga kapatid, tapos na ang salita ng Panginoon. Ano raw? Yung magiging isa ay ibinigay ng Ama kay Kristo. May mga taong lumapit kay Kristo dahil bigay ng Diyos Ama. Maraming lumalapit kay Kristo, hindi binigay ng Diyos Ama. May katibayan ba tayo dyan? Meron. So ano ang pinapakita rito sa 11, verse 11? Eternal security. Pero itong eternal security na ito, hindi yung tulad ng sinasabi ng Baptist at ng evangelical na sa unang pagtanggap mo, ginawaran ka na kaagad ng kaligtasan. Hindi. Yung ibinigay ng Diyos kay Kristo, nakita ng Diyos yun, laman ng kanyang puso, laman ng kanyang pagdidesisyon sa pagsunod sa mensaheng ito. Mayroon siyang diligence, may pagsisikap siya na hanggang sa kanyang makakayanan ay tutuparin niya at susundin niya ang mga pinag-uutos ng Panginoon. Kagaya ng sinabi ko kanina, sa atin bilang mga magulang, lalo na sa mga kananayan na may mga anak, i-formal talk nyo po ang inyong anak. Ang training sa bata ay formal talk. At hanapin ninyo at sikapin ninyo na magawan ninyo ng mga bagay kahit sila ay nasa infant na kalagayan, bigyan nyo sila ng mga gagawin. Ano yung gagawin? Hindi naman sila pwedeng gumalaw, kumilos. Sa pamaraan ng inyo bilang isang magulang, bilang isang ina, kailangan wala pa rin talaga silang bakanting oras. Yan ang sinasabi ng ating kapatid, Brother Francis. Kung sa paraan ng maliit pa lang, ay sinasanay mo na sila na walang bakante. Ano yung walang bakante? Paggising sila, nagpapatugtog ka ng mga Christian song, pinakikinggan mo sila, at pagka hindi ka naman nagpapatugtog, nagbabasa ka ng booklet, nakatabi siya, binabasahan mo at napapakinggan niya. Maliban lang kapag siya'y tulog. Hallelujah. Yan ang mensahe mga kapatid sa PTA, sa isang infant na kalagayan. Ngayon, kapag malaki naman, pero baby pa rin, meron bang dapat i-train? Meron. Dapat din po na isubmit pa rin ng mga magulang sa mga hukom o matured na hukom ang kalagayan ng inyong pamilya. Hallelujah. Last kong sasabihin to mga kapatid, bago ako bumaba. Kung nais po natin maging become one sa Diyos, kay Kristo, tayo bilang iglesia, kailangan po nating magpakumbaba. Kailangan nating magdesisyon sa puso natin. Kasi bakit? Wala na pong panahon na natitira. Napakaiksi na lamang ng panahon.
At ang panawagan ng Diyos sa atin, mga kapatid, na habang meron pang natitirang maiksing panahon, samantalahin po natin na lumapit at pa-session po tayo, mga kapatid. Napakaraming mga manggagawa dito na pwede niyong lapitan. At saan at anong oras at sa anong araw, ito ang pagkakataon. Mamaya, meron tayong break time na 1:00. Meron tayong 1 oras bago sumapit ng 2:00 na meron tayong hukom class. Diyan kayo lumapit. Hallelujah. At ilapit ninyo ang tunay at sitwasyon ng loob ng inyong tahanan. Praise the Lord. Hallelujah. Amen? Amen. I believe na sa bawat pamilyang naririto, samot-sari ang ating mga kalagayan, iba't ibang kalagayan. May problema sa LCM. Al LCM hindi lang yung young people, ano. LCM ay pati mag-asawa. May mga problema din. Hallelujah. Minsan, ang nagiging problema nila ay kalagayan ng kanilang mga anak. Amin po ba doon? Nag-aaway minsan ng mag-asawa dahil hindi sa kanilang parehas, kundi nag-aaway sila sa kalagayan ng kanilang anak. Para yan ay hindi magpatuloy, hinihimo ko kayo, mga kapatid, na lumapit. Maraming counselor dito. Maraming manggagawa na nandito. Kapag hindi kayo lumapit, hallelujah, kasi kayo ang may problema. Sino man may problema sa'yo. Pag hindi kayo lumapit, mga kapatid, paano kayo matutulungan? Paano kayo maaabot? At saka yung pagkakataon natin makipag-isa sa Panginoon, may hindi mangyayari. Hallelujah. So we say, praise the Lord. Praise the Lord. So we say, hallelujah. Hallelujah. Amen. So hopefully na sana po ang mensaheng ito ay nakatulong sa inyo. At sana napagpala kayo, mga kapatid. Hindi ko po sinasabi ito para makapanakit sa inyo, mga kapatid, kundi ito po, ang mga bagay na ito ay isang mensahe po ng Diyos na tinanggap natin. Hallelujah. Mapalad po tayo, mga kapatid. Ang iglesyang ito ay napakapalad sapagkat hindi po naibigay sa iba ang naibigay sa atin. Kaya ang panawagan ng Diyos sa atin, wag natin po itong baliwalain. Wag natin po itong sayangin. At meron po lahat tayo dito, mga kasama ng mga kabataan natin dito. If you want to accept the Lord Jesus Christ of yours, our personal Savior, lumapit lang kayo. Sa mga nais tumanggap sa Panginoon at nais kayong maglingkod sa Panginoon, welcome po ang gawain ito. At kung gusto niyo tanggapin si Kristo sa paraan ng bautismo, pagsisisi at bautismo, para nang sa ganun ay maitama ninyo ang pagparito ninyo. Hallelujah. Praise the Lord. Amen? Pwede naman natin palakpakan ng Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Pinibigay ko na po sa ating MC ang ating Pakibaba yung Blackbird, Kenneth. Maraming salamat sa Panginoon. Marami ba kayong nakuha? Parang wala. Napagpala ba kayo? Amen. So salamat. Ako ay marami. At ako din ay araw-araw na lumalapit sa atin pong mentor para turuan. Okay? So, after po ng atin pong